Meron po akong 12 tips paano tayo makakaipon ng pera. Lalo na sa kabataan, kailangan maaga pa mag-iipon na tayo ng pera para sa ibang araw, mas yayaman tayo. Tingnan nyo ha, medyo kakaiba tong tips ko. Marami to sa sarili kong experience na tingin ko mas babagay sa masang Pilipino. Number 1, huwag magyayabang. Huwag tayong magyayabang sa social media. Huwag natin pakita yung gamit natin, kahit anong naibili natin. Huwag po. Kasi unang-una, lalo kang mayabang, lalo kang mauutangan. Tsaka magiging negative ang tingin sa inyo ng tao. Imbis na tutulungan ka, isasama ka sa proyekto, sabi, mayabang na yan, mayaman na yan, hayaan na natin siya. Mas gusto pa nila na mag-fail ka kasi nga sa mga pinopost mo. Number 2, iwas tayo sa emotional buying. Ang emotional buying, pag nakita mo isang bagay, gigil na gigil ka, di ba? Sobra kang gigil. Parang pagkain eh, nakita mo, gusto mo kainin, pero mamaya, nakakain ka na, busog ka na. Kaya huwag kayo agad-agad bibili. Okay? Kunyari may nagustuhan kang cellphone o baro, maghintay ka 2 linggo. Kasi yung utak natin, minsan, wala tayo sa tamang pag-iisip. Baka manik, malungkot tayo, asar tayo, kaya babawiin natin sa pagbili. Diba? Mauubos yung pera mo. Kalmado lang dapat yung utak mo bago ka pumunta sa mall. Maganda nga busog ka at relax yung isip mo. Huwag yung inis, galit, pupunta sa mall, mapapabili ka bigla. Number 3, ito mahirap to iwas sa emotional giving. Ano emotional giving? Sabihin, marami yan lalapit sa inyo. Alam ko, napakahirap to. Lalapit sa kamag-anak mo, kapatid mo, close friend mo, umiiyak, may namatay, may nasa ospital, kailangan ng 20,000, labas mo na pera mo. Alam nyo, kahit anong mangyari, pigil. Utang sa'yo, kukunin lahat ng naawa ka. Alam ko naaawa ka, kaya lang, dapat isipin mo rin yung konting inipon mo para sa magulang mo, para sa pamilya mo, para sa anak mo, para sa iyo kung magkakasakit ka. Kung gusto magbigay ka, magbigay ka 500 pesos o 1,000. Hindi ikaw ang kakargo. Ha? Pag na lumapit may umiiyak, sasabihin ko, pinakamagaling, ikaw na ang liligtas. Tunay man o hindi tunay, pigil muna. Control. Kasi oras na nabigay mo na yung pera mong 20,000, abutin ka 1 taon, 2 taon, di mo nakikitain yun. Magsisisi po kayo. Magsisisi kayo. Kasi kahit anong mangyari, dapat control ka. Bawat miyembro ng pamilya, may nakalaan lang na pera para sa kanya. Pag inubos mo lahat kay tatay ang pera mo, paano na yung anak mo? Pag inubos mo sa isang anak, paano na yung isang anak? Emotional giving, ingat. Control. Masakit yan. Baka masasabihan ka na masakit. Number 4, huwag magpapabola. Okay, ang daming lalapit sa'yo, lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, baksak ekonomiya, ang hirap kumita, ang daming lalapit sa'yo. Pag may lumapit sa'yo, 99%, kukwartahan ka, isasali ka sa project, may kailangan sa'yo, lahat ng pambobola na makukuha mo yan. Minsan, gagamitin pa pag-ibig o baka nililigawan ka kunwari, pero in the end, lugi ka pa rin. Diba? Ang pag-ibig, bihira ang forever. Ang utang, forever. Pero yung pag-ibig, malabo. So, in the end, malulugi ka. Common sense, ha? Diyan na i-scam, Sa pamilya, sa liligaw kunwari, diba? Baka may gwapo o may maganda, lalapit sa'yo, oy, pahingi na nito. Nauto ka na Tapos bibigyan ka ng dramang kwento. Tunay man o hindi tunay yung kwento, hindi mo dapat ibigay yung ipon mo kasi para sa buhay mo yun Ikaw lang naman mag-aalaga sa sarili mo. Number 5, mag-enjoy sa murang paraan. Diba? Yung iba, alam ko, mahilig mag-travel, lalo na yung may kaya konti, mag-abroad. Alam nyo, pwede ka naman mag-enjoy ng murang paraan maglakad sa park, magpunta sa isang lugar, o gusto mo sa Tagaytay, o sa isang probinsya ninyo, 'di ba? Mahirap kasi talaga kasi yung isang travel mo napakamahal.
Magkano gagastusin ng pamilya sa isang travel? 50,000, 100,000 sa abroad. Pag tinipid mo lang yon, mag-enjoy ka sa murang paraan, malaki matitipid mo doon. Number 6, pilitin huwag umutang. As much as possible, kahit anong mangyari. Sabi mo, hindi, kailangan ko umutang eh. Kailangan ko easy. Sabi ko sa'yo, sinabi ko ba madali ito? Kasi pag may mindset mo na may utang ka sa isang tao, habang buhay ka na may utang eh. Sabi mo, babayaran mo next month, 2 months, malabo na yun. Pagdating ng 2 months, may iba ka ng uutangan ulit. Mauubos. Ang bilis mawala ang pera. Ang pera lumilipad yan. Kaya hanggat kaya, hanggat di naman kailangan, na hanggat hindi naman ICU na life and death na, pilitin mo wag talaga umutang. Okay? Kung meron mautang, konti-konti. Kasi karamihan ng utang mo, hindi mo na mababayaran yun. Hindi mo na mababayaran. Kaya sabi mo pa, hindi na yan. May darating na sitwasyon, may magkakasakit, yung anak, natanggal sa trabaho, nagkaroon ng nagbago yung ekonomiya, nag-lockdown. Hindi mo masasabi yan. Kaya, pinakamaganda, walang utang para at least kung ano man yung kita mo, sa'yo na. Kasi kung may utang ka, lagi kang nega. O magtatago ka na sa mga tao, mauubos ang kaibigan mo. Oras na mautangan mo isa, chichismis na yan sa buo. Hanggang bandang huli, wala ka na mapupuntahan, di ba? Alangan naman magtago ka, isa lang ang mundo natin. Number 7, piliin sumama sa taong makatutulong sa'yo. Ito, napakahirap. Lalo na ngayon, karamihan ng tao talaga, kamag-anak, kaibigan, puro scam na lang eh. Puro gagamitin ka, puro may kailangan sa'yo. Lahat kasi may kailangan pera ngayon eh. Lahat may kailangan pera. Kaya, yung taong tutulong sa'yo, bihirang-bihira. Yung taong hindi ka hihingian ng favor, hindi gagamitin ka. Kaya naman lumalapit sa'yo, may kailangan sa'yo eh. Lalapit sa'yo dahil gusto ka, cute ka. Huwag nyo isipin yun. Huwag tayo papabola sa ego natin. May lumalapit ang tao, may kailangan. Usually pera, usually tumaas. Ang ending, madalas pera. Sensya na, diretso ako Diretso ako magsalita. Kasi marami sa inyo, ang bilis ma-scam. Kaya puro mahihirap. Puro mahirap. Turuan ko kayo man. Ito yung tunay na mindset ng mayaman. Okay? Hindi kayo yumaman, hindi kayo malulugi. May ipon ka konti. Bahala ka na kung gaano kayaman naabutin mo. Number 8. Alisin ang big amounts na gastos mo. Ano yung big amounts? Tingnan mo, saan ba nang gagaling? Baka big amount sa gadget, big amount sa gamit, o yung salamin na, alam mo, may salamin, may iba nga dyan, mahirap, pero yung salamin nila parang 20,000. Ano kailangan yun? Pareho lang ang UV light nun. Kita mo nga ako, wala kagamit-gamit. Diba? Di mo kailangan. Ni-relos nga. Kailangan mo ba na relos? May cellphone ka na. Diba? Ano lang yun? Sabi ko nga, mag-enjoy sa murang paraan. Kung ano yung madali na magpapasaya sa'yo, pwede na. Diba? Ako, makabili lang ako ng magazine, ng comics na mura. Masaya na ako. Diba? Baka may mura pa. So, alisin yung big amounts. Ano man yun. Pinaplano mo ilan anak nyo, di ba? Kung anak mo, 4, 5, 6, kaya mo ba buhayin? Kaya mo buhayin? Kami nga, 2 lang ang anak namin eh. Kasi alam ko, hindi ko kakayanin din ganun karami. Tsaka gusto ko tumulong sa maraming tao. Kung may time ako itutulong, ay doon na sa anak ng iba. Kaya hanggang 2 lang anak ko. So yan, ilan ba ang kabit nyo? Sa mga lalaki, maraming kabit, mahal. Diba? Ilan ba alagaan mo, gadgets mo? So, yung big amounts ang dapat mong tanggalin. Okay? Number 9, syempre, common sense, mas malaki dapat yung ipon kaysa gastos. Kung kinita mo, let's say, kumita ka ng 20,000 for the month. Okay, 20,000, ang laki. So, pilit mo pa rin, mas malaki yung inipon mo. Pilitin mo yung gastos mo, 15,000 lang. Sabi mo, imposible. Walang imposible. O di humingi ka ng tulong sa isang kapatid mo na para mabawasan gastos dito. Diba? Makitira na lang muna sa isang bahay kung di mo naman kaya mo pa mag-isa. Diba? Work from home na lang. So, dapat talaga meron kang paraan. Okay? Na yung ipon mo mas malaki sa gastos mo. Tapos kahit kumikita ka ngayon ng malaki, huwag mo uubusin. Huwag mo isipin, nakikita ko ngayon, ubusin ko. Hindi. Ipitin mo para kung sa susunod na taon, na buong taon wala kang trabaho, buong taon depressed ka, buong taon may nagkasakit, meron kang
dudukutan. Meron kang dudukutan. Okay? So, mag-ipon more than gastos. Pagdating sa investment, alam mo anong tip ko sa inyo sa investment? Sa akin pag hindi naman kayo genius, hindi naman tayo matalino, huwag na kayo mag-invest. May scam lang kayo. Maraming magagalit niya. Siyempre, lahat gusto mag-invest ka para makuha pera mo Diba? Lahat ng merong style ng investment, kukunin ng pera mo gagamitin nila, sila mag-i-invest, sila kikita, ikaw, asa ka lang. Pag nalugi sila, tatakbuhan ka na nila. Diba? Kung hindi naman tayo matalino, diba? Huwag na tayo mag-invest. Kung matalino ka, pwede ka mag-invest. Tsaka walang mga get rich. Ngayon, pinakamalaki siguro 5% lang. Bangko pa yon. Mga big bonds pa yon. 5% highest makukuha mo. Pero yung more than 5%, wala nang ganun. Sa bangko, wala nang 1%. Number 10, huwag pagkakatiwala ang pera mo kahit kanino. Kahit kanino. Kahit pamilya mo, kahit kapatid mo. Tingnan mo kung magulang mo ang kukuha ng pera, pag-isipan mo, baka mamaya, ang lakas uminom ng alak, ang lakas magsugal. Huwag mo rin pagkatiwala. Sabi mo, ako nahahawak. Mas may control ako. Kung kayo mag-asawa, okay, mag-asawa kayo, dapat more than 10 years married. Diba? May tiwala ka doon sa misis mo, sa mister mo. Kung sino mas mahigpit sa pera, siya hahawak. Okay? Sino mas mahigpit? Si Doc Lisa, mas mahigpit siya. Pinapahawak ko ako kasi lumalabas lang pag may umiyak So, doon tayo sa mas mahigpit. Siya magpipigil. Diba? Okay? Number 11, para kumita ng pera, kailangan mo rin, alam mo, mas swerte yung generous. Ito, mahirap to Pwede ka naman generous sa payo, sa oras mo. Hindi naman pera talaga kailangan ituro. Ito, tinuturo ko sa inyo paano maging healthy, paano lumakas bilang vlogger, paano kumita ng pera, paano hindi ma-scam. Pera din to Oras din naman ginugugol ko dito, imbis na oras na pagkakakitaan na iba. Ito, dito ko nilalagay. So, pwede ka maging generous sa ibang bagay na para sa kanila may halaga na rin. Kasi pag oras na, kung mayaman ka, kung ganito pera mo, di mag-generous ka ng konti. Diba? Yung tamang-tama. Mas maganda rin yung tumutulong ka. Pero kung konti lang pera mo, tapos ibibigay mo pa, dahil gusto mo, pupurihin ka, mabait yan, matulungin, pero lagi naman bokya, lagi naman lugi. Huwag tayo ganun. In the end, ikaw ay bank account lang. Magkano pera mo, yun lang. Wala kang huhugutan. Huwag ka umasa na may tutulong sa iyo, may kaibigan ka, wala na. Tingnan mo social media, patayan na ngayon. Wala na. Every man, every woman for his own. Kung may tutulong, swerte. Pero kung wala, huwag kang magugulat. Yan ang mundo ngayon. Sorry to say. Number 12. Ito, number 12. Last na. Pinaka-importante ito. Plan long term. Yung control mo dapat long term. Ang ipon mo unti-unti. Para kang nagtatayo na isang house of cards o parang Lego ng pampalaki o bahay. Napakahirap itayo. Napakahirap ayusin ang reputasyon mo. Napakahirap mag-ipon ng 1,000, 2,000, 10,000, 100,000. Napakahirap. Napakabilis gastusin. Gumawa ka na sa building, isang bagsak lang, sunog, tapos na. Mag-ipon ka 100,000, baka 5 taon mo ipunin, gastos ka lang sa cellphone na 100,000 o second hand na kotse, ubos ka na. May humingi lang sa'yo ng 100,000, tapos ka na. Mag-uumpisa ka na naman ng 5 taon kakaipon. Kaya control. Kahit anong mangyari, kahit magpataya na, doon ka talaga. Hindi mo gagalawin. Kailangan marunong ka mag-control. Reputasyon natin, ang hirap ayusin. Isang bashing lang sa social media, bagsak na lahat. 'Di ba? Di ba bumagsak, at least nakaipon ka ng pera. Kasi ang matitira na lang sa iyo, huwag mong gagalawin yung ipon mo, huwag kang mangyayabang sa social media, huwag kang mangyayabang sa kapatid mo. Tago mo na lang, ipunin mo para meron ka pag ikaw nagkasakit. Anong binabantayan mo doon sa pera mo? Let's say nakaipon ka ng 50,000, 100,000 o 1 million. Pag nagkasakit ka sa ibang araw, mahal ang ICU ngayon. Ang ICU, isang linggo, 1 million na. So, para sa ibang araw, sa iyo, sa anak mo, kung hindi mo ginastos yung pinakatira mo, pasa mo sa apo mo, sa anak mo, doon mo ipasa. Diba?
mag-ipon ng mag-ipon. Okay? So, kung gagastos ka, pwede, small risk lang. Huwag yung malaking risk. Sana po nakatulong tong 1 to 12. Ulit-ulitin nyo. Kala nyo simple, pero marami sa inyo, alam ko mga followers ko, di ba, na wala naman talagang pera. Di ba, mahihirap lang tayo, wala tayong kapital. Itong 1 to 12, sumasabit kayo dito. Kaya kayo laging walang pera. So, straight talk to, pasensya na medyo mahaba, pero alam ko makakatulong to sa inyo. Tandaan nyo ha, emotional buying, emotional giving, talo tayo dyan. Nagpapabola, kahit gaano ka katalino, mabobola ka. Mabobola ka. May taong makakabola sa'yo. Kaya kahit pagpunta mo, talagang huwag ka na magdala ng wallet. O ilak mo na, ipalak mo na sa ibang tao para kahit gustong-gusto mo ibigay, di mo makukuha. Ganun ka dapat ka-control. Kasi yung number 12 tip ko nga, long term. Ang hirap mag-ipon. Ang pinaka-happiness mo na lang yung naipon mo. Tapos bahala na sa ibang araw kung saan mo gusto mo lagay sa lupa o sa ibang bagay. Pero kung hindi tayo marunong, hindi tayo expert, doon na lang sa bangko. Doon na lang sa bangko. Ipitin mo lang doon. Doon lang talaga po pinaka-safe kung di naman tayo ganun katalino. Kasi pag in-invest mo, tandaan mo, lahat yan sa social media, lahat yan sa kaibigan mo, dudukutin yung pera mo. Siya hahawak, bibigyan ka ng 10%, 20%. 10% na lang makukuha mo. Yung 1 million mo, 100,000, kinuha na niya yung 900,000, tumakas na siya. Bakit? Number 4, nagpabola ka. Bakit? Magaling magsalita, gwapo, maganda. O baka binabola ka, nililigawan ka kunwari. Lalo na yung mga gwapo, maganda, di ba? So, huwag tayo magpapaskam. Ha? Huwag magpapaskam. Kayo lang ang hahawak hanggang kamatayan. Hawakan nyo yan. Okay? Good luck. Salamat po.